talaga ba sumuko ka na sa atin, Charlene? Raymond, huwag mo naman akong sumbatan. Kung tungkol to sa nangyari kahapon, magpapaliwanag ako. Hindi ako nakapunta dahil Dahil mas pinili mong samahan si Princess kesa makipagkita sa akin. Raymond, nagkaroon ng gulo yung bata. Kaya sinamahan ko siya. Okay lang. Naiintindihan ko. Siguro nga wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sa tono ng pananalita mo, parang ako pa yung sinisisi mo. Kung bakit hindi ako nakasipot sa usapan natin. Kung ayaw mong maniwala sa paliwanag ko, hindi ko na problema yon. Ayan ka na naman eh. Tumatalikod ka na naman sa problema. Ako na naman yung tinuturo mo ang problema dahil sa nangyari sa atin. Kahit alam naman natin na may kasalanan ka rin sa pagpatol mo sa abogado mo. Hindi ko na ipagtatanggol ang sarili ko. Dahil ayaw mo namang maniwala eh. Ang gusto mo lang, maging patas tayo. Na pareho tayong may kasalanan sa isa't isa para hindi ganun kabigat yung ginawa mong panloloko sa akin. Baka nga tama ka. Wala na tayong dapat ayusin pa. Hindi na tayo nagkakatagpo. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Shirley, kakagulo lang naman tayo dahil sa maling desisyon. Oo, nagkamali ako. Pinagsisisihan ko yun. Pero alam naman natin, nararamdaman ko na mahal pa rin natin ang isa't isa. Ako, Charlene. Mahal pa rin kita. Hindi sapat yung pagmamahal na yun to save our marriage. At kahit may kunting natitirang pagmamahal, umaasa ako na may maibabalik ang dati pero ang hirap eh. Hindi ganun kadali, lalo na kapag may lama. Kapag may basag, hindi mo na maibabalik sa dati. Hindi na pagmamahal yung nararamdaman mo, kundi puro galit, duda, at walang tiwala. Ay kung dumating sa point na puro galit na lang ang natitira sa puso natin, may mo napapagod na ako. Papagod na akong lumaban. So ano to? Talagang sumusuko ka na? Dahil ikaw ang unang sumuko. Huwag na natin ipilit ang isa't isa. Binigyan naman tayo ng pagkakataong magmahal. Magkamali. Lumaban tayo. Pero hindi tayo umabot hanggang dulo. Papasalamat ako sa'yo sa pagmamahal na pinaramdam mo sa akin. Pero hanggang dito na lang tayo. I didn't expect this from you. I didn't expect this to happen. Masakit, Charlene. Mahirap tanggapin. Pero kung yan ang desisyon mo, rerespetuhin ko. Pero hindi ibig sabihin na pinakawalan kita. Pagmamahal ang pagpaparaya. We have to do this for our sons. For our daughter. Para din to sa atin. Charlene. Charlene. Goodbye, Raymond.
Bango ah. Ha? Ay, Oh. pinatuon ko po kayo ng paborito niyong danggit. Sabi ko naman po sa inyo, walang magbabago sa atin eh. Kahit nakilala ko na po yung totoong nanay ko, hindi ko po kayo iiwan. Kain na po kayo. Ako na po, Tay. Oh. Ma'am Divina? Ano ginagawa mo dito? Pumunta ko dito bilang ina. Bilang nanay na nangulila at hinahanap ang anak niya. Na ngayon na nakita ko siya, gusto kong bumawi. Gusto kong gamitin ang pagkakataon na ito na ayusin ang mga pagkakamali ko. Princess, kinukuha na kita. Dado, kinukuha ko yung anak ko. Marami akong pagkukulang kay Princess. Laki ng kasalanan ko sa kanya nang iniwan ko siya sa kulungan. Kaya gusto kong punan yung mga taon na wala ako sa tabi mo. Gusto kong bumawi. Gusto kong humingi ng chance. Gusto kitang kailangan at makasama, anak. Hindi pwede. Hindi ako papayag na kunin mo sa akin anak ko. Pero anak ko pa rin siya, Dado. Ako ang tunay niyang ina. Ako ang mas may karapatan sa kanya, Dado. Gusto mo na lang iniwan ang anak mo dati. Ilang taon mo pinabayaan. Ngayon basta-basta mo lang kukunin. Hindi uubra sa akin. Dahil magkakamatayan muna tayo bago mo makuha sa akin ang anak ko. Tay, naman po kayo magsalita ng ganyan. Princess, alam ko parehas tayo nang walila sa isa't isa. Pero ngayon na nakita na kita, hindi ba ito yung tamang pagkakataon para ayusin natin ang mga pagkakamali ko? Pwede ba? Huwag mong bilugin ang utak ng anak ko. Anak ko, Dado. Naiintindihan mo ba yun? Ako ang nagpalaki sa kanya. Unang salita, unang hakbang niya. Ako ang nandun. Ako rin nagpapalit ng diaper niya pagbasa na. Ako ang naghahanda lahat ng kakainin niya at babaunin niya sa eskwela. Kung may sakit siya, pag umiiyak siya, ako lagi nandun. Ako rin ang tagapalakpak sa lahat ng achievements niya. Sa lahat ng nangyayari sa buhay ni Princess, nasaan ka? Pinanganak mo lang siya. Pero ako ang bumuhay sa kanya. Sobra akong nagpapasalamat sa'yo, Dado. Kaya ako naman ngayon. Gusto mo bayaran ko pa lahat ng ginastos mo kay Princess? Sabihin mo lang kung magkano. Name your price. Hindi mo matutumbasan na kahit anong halaga. Lahat ng ginawa ko para kay Princess. Dahil lahat ng ginawa ko ay dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi mo pwedeng ipagdamot sa akin ang anak ko. Tay, Ma'am Divina, huwag na po kayong mag-away. Bakit hindi na lang si Princess ang magdesisyon? Nasa tamang edad na siya ngayon. Kaya na niya. Princess, matagal tayong pinaghiwalay. Ngayon nabibigyan na tayo ng chance na makasama ang isa't isa. Napakawalan mo ba yun? Ayaw ba mo kilala ang nanay mo? Bitiwan mo ang anak ko. Huwag mo na kami guluhin pa. Wala namang gulo kung hayaan mo kami. Halika na, anak. Please. Ano ba? Hindi mo pwede makuha sa akin anak ko. Talaga pa sinusubukan mo ako! I've decided, idadaan ko sa maayos na proseso yung hiwalayan namin. Ako na mismo mag-file ng annulment. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan ng tatay mo. Ibigay mo lang sa akin ang gusto ko. Sumami ka na sa akin, Princess. Kung ako lang masusunod, hindi ako papayag na nasa poder ni Divina si Princess. Bilang kapalit po ng pagtulong niya sa pagpapa-opera kay tatay, sasama na po ako sa kanya. Sana maintindihan niya yung desisyon ko. Let's go, Princess. Ito na ba magiging buhay ko ngayon, cuz? I guess so. Wala ka namang choice, Divina. Well, kung akala niya magbubuhay prinsesa siya dito, nagkakamali siya. Mas malala pa sa selda sa loob ng CDJ lang pinasok niya dito. Ganito ako